I don't want to. Bakit naman? Gusto lang kitang yakapin buong gabi. Jeric pouted his lips at niyakap ako ng sobrang higpit. Naliligo kami sa batis ng hacienda. Tago ito at malayo na sa mga bahay. Paborito kong lugar ito kapag gusto ko ng katahimikan. Its breathtaking view is what I love the most. Para bang dinadala ako nito sa paraiso. May mga mayayabong na punong kahoy. May damo at bulaklak sa gilid na kakaiba ang uri. At ang lawa? Napakaganda nito. Malinis ang tubig na sobra sa lamig. Gustong gusto ko ang kapayapaan at ang lugar na ito ay perpekto para sa akin. Naisip kasi naming gumala habang busy ang lahat sa paghahanda ng tanghalian. Tago ang relasyon namin ni Jeric kaya nag-iingat din kami. Kahit na alam kong mahal niya ako, hindi pa rin namin alam ang sasabihin ng mga tao sa amin, lalo na sa akin. What a judgmental society we have. Lahat na lang big deal. Lahat may mali siya. Lahat hindi pwede. At sa sitwasyon namin ni Jeric, maraming bagay at sitwasyon na alam kong kapag nalaman ng iba ay pagpapiyastahan ng madla. Mayaman sa mahirap, matanda sa bata. What a stereotype society we have. Naputol ang pag-iisip ko nang halikan niya ako sa pisngi. Napangiti ako sa sarili habang ginagawa niya sa akin iyon. Napaka-sweet talaga niya. Maalalahanin din siya. Habang tumatagal lalo ko nakikita ang tunay na siya. Pareho kaming nakahiga ni Jeric sa damuhan. We were both looking at the sky. It was just so peaceful. Katulad lang din ng lugar na ito. Panay halik ka sa akin ha. Sabi ko sa kanya habang hampas sa kanyang braso. Nakakainis din kasi minsan pagiging clingy nito. Pero seryoso, punta ka na sa party. Tiningnan ako ni Jeric na nakakunot ang noo. Kanina ko pa kasi siya kinukumbinse na dumalo sa party ni Ivy. Malamang sa malamang kasi. Makikipagtigasan na naman ito ng ulo kay Don Federico. Ayoko nga. Natawa ako na sobrang lakas. Minsan lang niya kasi akong kausapin ng Tagalog at kapag galit lang siya. Kaya ngayon, alam kong naiinis na siya sa akin. Ang cute mo, sabi ko at kinurot ang kanyang pisngi. Islang kasi ang Tagalog niya at natutuwa ako kapag ganoon. Lalayo na sana ako sa kanya nang hulihin niya ang aking kamay. One swift move, and he was on top of me, grinning. Tiningnan niya ako sa mukha pababa sa aking dibdib. Napalunok siya ng ilang beses dahil sa nakita. Desire and longing was written on his eyes. He moved his head down to claim my lips. Pero bago pa ito maglanding sa akin, ay nakarinig kami ng isang tawag. His phone is ringing, non-stop. Umalis siya sa pagkakadagan sa akin at sinagot iyon. Yes, kunot ang noon niya. He seemed irritated because of the call. Okay, we're coming. Sabi niya bago binaba ang tawag. Bumangon ako at pinagpagaan ng sarili. Basa pa rin ako dahil sa pagligo kanina. Ngunit mukha pa rin naman akong presentable. We're going home now, love. It's an emergency. Papa did not notice me earlier. Tumango ito at lumapit sa kanya. Magkahawak kamay kaming naglakad ni Jeric pa uwi sa mansyon. I wonder what emergency Don Federico was saying. Nasagot lang ang katanungan ko nang makarating kami sa mansyon. It was because Ivy's family is there. Naku, kang bata ka? Anong nangyari sa'yo? Si Nanay Conching, na mabungaran ko siya sa may kusina. Abala siya sa paghahanda ng kakainan mamaya. Naligo po kasi ako sa batis, Nanay. Ano pong meron? Tanong ko. Hindi naman ako chismosa pero nakakaintriga pa rin na nandito ang pamilya ni Ivy. Salo-salo yata. May pag-uusapang importante. Tumango ako at umalis para magtungo na sa bahay at maligo. Nakakailang hakbang pa lamang ako na makita ako ni Ivy. Bihis na bihis siya ngayon. Napakaganda niya sa kanyang baby pink na floral dress. Bigla akong nanliit sa aking sarili. Insecurities took over me. What happened to you, Lucila? Maarte nitong bahayag. Hindi na rin siya lumapit sa akin ng maigi. Social distancing ang loka? Naligo lang. Sabi kong ingos. I shrug my insecurities off. Bakit ako mai-insecure sa maarte na ito? Hindi nga yata ito marunong maghugas ng plato. The thought of it made me smile. Dapat maging proud ako sa sarili ko dahil may alam ako na hindi alam ng iba. Hindi pa rin maitsura ang mukha ni Ivy habang titig na titig sa akin. Lukot ang mukha nito at mukhang nandidiri pa nga. Napangisi ako. May naiisip akong kapilyahan sa kanya. Nilapitan ko siya nang hindi niya napapansin at bigla ko siyang niyakap. Napasigaw siya sa gulat dahil doon. Exaggerated. Epal ng mahadera kong utak. Hindi ko naman kasi siya niyakap ng mahigpit.
Pinakawalan ko siya pagkatapos at na makita ko ang kanyang hitsura, ay gusto kong tumawa na malakas. Ang arte talaga niya. Ay, sorry, nabigla lang. She rolled her eyes on me. Nag-walk out siya na may kasama pang pagpadiyak. Sinundan ko siya ng tingin at na makita kong malayo na siya, ay bumunghalit ako ng tawa. Ilang minuto akong tawa nang mapagpasyahan kong magpatuloy na sa bahay. Giniginaw na din kasi ako talaga. Bumalik ako sa mansyon ng presentable at mabango. Tapos na rin akong maligo at alam kong mukha na akong tao ngayon. Busy ako sa pagpapalabas ng mga pinggan sa cabinet. Nang may pumulupot na kamay sa aking baywang, halos mabitawan ko ang mga plato dahil sa gulat. Jeric, ang landi. Tigil-tigilan mo ako. Nilabag ko ang mga plato at tinawakan siya sa kamay. Ngunit nabalis ang ngiti ko nang mapagtantong hindi kamay ni Jeric ang hawak ko. Kinabahan ako bigla. My heart is beating so fast. Sino ang pahangahas na ito? Mabilis ang mga kilos ko habang nililingon ang may-ari ng kamay na yumakap sa akin. Ganoon na lamang ang panlalaki ng aking mga mata nang mabungaran ko ang mukha ni Don. Napakurap ako ng ilang beses mula sa pagkagulat. Hindi halos maproseso ng aking isip ang lahat ng nangyayari. I am shocked and I can't even utter a word. Don Federico is here and he concerned or cornered me between the kitchen counter. He bent closer to me. Iniwas ko naman ang mukha ko sa kanya. Tumapo ang labi niya sa gilid ng tenga ko. Ngumiti siya at bumulong malapit sa tenga ko. Akin ka, Lucila. Kaya layuan mo ang anak ko. Sabi niya at iniwan akong tulala sa loob ng kusina. His words? I swear, it sent shivers to my spine. Nakakatakot na nakakapangilabot. Nakakadiri. Tulala pa rin ako na maabutan ako ni nanay sa kusina. Siya na mismo ang kumuha ng mga pinggan na hawak-hawak ko lang kanina. Anong nangyari sa'yo? Hindi ko siya sinagot. Hindi pa rin ako gumagalaw. My heart is still beating so fast. Lahat ng nangyari ay hindi maproseso ng utak ko. Lahat ay hindi ko halos mapaniwalaan. Hey, anong nangyari, Manang Kunching? Si Jeric ang nagsalita. Nakasilip siya sa may pinto ng kusina. He looked at me with so much care. Humakbang siya papalapit kaya ipinili ko ang aking ulo, telling him that I'm alright. Pero alam kong hindi ako maayos, but I have to act okay. Kinalma ko ang aking sarili pagkatapos. Kinuha ko ulit ang mga pinggan kay nanay at ako na mismo ang lumapit kay Jeric. I'm fine, sabi ko sa kanya, assuring him that I'm okay. Alam ko kasi nag-aalala siya para sa akin, lalo pa't namumutla ako kanina. I helped Nanay Conching throughout lunchtime. Habang nagsisilbi sa kanila ay hindi ko mapigilang sulyapan ng Don. Kapag tinitingnan ko siya ay nakatingin naman siya sa akin. Kaya binabaling ko ang aking tingin sa ibang bagay. Ivy, on the other hand, was blubbering about something scandalous. Trending daw ang old man, young girl, relationship sa panahon ngayon. Habang sinasabi niya ang mga bagay na yon ay panay lang ang sulyap niya sa akin, na para bang may alam siya na hindi ko alam. Saktong 3:00 ng hapon nang umuwi ang mga Salazar. Abala ako sa pagliligpit ng mga hinugasan naming pinggan nang may yumakap sa akin likuran. Napaigtad agad ako at mabilis na lumayo. Gulat na gulat naman si Jeric sa reaction ko. Uncertainty was all over his face. He seemed appalled. Are you okay, baby? What's wrong? Ayos lang ako. Just not now, Jeric, please. Sabi ko sa kanya. Pinagtutulakan ko siya paalis. He don't want to. Ngunit mapilit ako at alam niyang wala na siyang magagawa. Nang mawala siya sa aking paningin ay saka ko pa lamang hinayaang tumulok ang aking mga luha. Tahimik akong humihikbi. Nababahala naman kung dinaluhan ni nanay. Tinatanong niya ako kung bakit pero hindi ko siya sinasagot. Paano ko sasabihin? Hindi ko alam. Bala kong itago ang bibig ko. Ayokong gawing komplikado ang mga bagay-bagay. I don't want to cause misunderstanding. Kasi kapag gagawin at sasabihin ko pa sa kanila, magiging hindi na normal ang lahat. Magbabago ang lahat. Lumipas sa mga araw maging ang birthday ni Ivy ay hindi ako dumalo. As what she requested, escort nga niya si Jeric sa araw na yon. Pagkatapos ng kaarawan ni Ivy ay siya namang pag-ugong ng balitang nagkakamabutihan sila. I didn't mind the issue dahil alam ko naman ang totoo. I asked Jeric about it and he said it wasn't true until a kiss issue came. Ivy and Jeric kissed after the party. I asked him again and he said no. At naniniwala ako sa kanya. Kahit na madalas ang aming pagtatalo, he made sure that at the end of the day, we make things up. I love you, baby. Iyon ang pinakamahalaga.
Parang siramplakan na ang mga salitang yon galing sa kanya. Kapag alam niyang wala ako sa mood ay lagi niyang pinapaalala sa akin kung gaano niya ako kamahal. Ngunit nagbago ang lahat. It all started when our graduation came. As expected, nasa honor roll ako. Proud na proud si Nanay Kunching sa akin. Maging si Jeric ay nandoon para saksihan ang aking graduation at magsabit ng iba't ibang kulay ng mga garland. Ngunit pagkatapos ng ceremony, Jeric celebrates Rita Salazar. It pained me, knowing na hindi ko siya kasama sa araw na masasabi kong achievement para sa akin. But I don't have a choice. Ang isang beses ay naulit pa ulit, hanggang sa naulit ng naulit. Lagi ako naghihintay sa kanya na sana puntahan niya ako sa bahay. Lagi na lang kasing masama ang pakiramdam ko na kung nakakaraan. And when I checked my schedule of the month, I was delayed. 2 months delayed to be exact. I was certain to tell him. Ngunit isang umaga, ginulat na lang ako ng isang balita. Jeric left without knowing that I am carrying his child. Makalipas ang ilang taon, pabala ang lahat sa paghahanda ng pagkain sa mesa. Tinutulungan ko rin ang mga kasambahay sa paglalagay ng pagkain. Habang nilalagay ko ang kubyerto sa mesa, ay natigilan ako. Someone hugged me from behind. Ang mga maliliit nitong kamay ay hanggang hita ko lang ang abot. Kapit na kapit ito sa akin na para bang takot na takot. Napabuntong hininga ako na bumitaw ito sa akin. Nilingon ko ito. I immediately see the most beautiful creature right in front of me. Ang mga mata nito ay kulay abo, habang ang mga buhok ay kulot na kulot. Tita Lucila, there is worm out there! Itinuro ng bata ang parteng iyon ng halamanan. Tiningnan ko ito. Bakit ka pumunta dyan? Nagpout pa ito bago sumagot. Napapangiti ako. Funny how this angel touched my heart. Wala naman itong ginagawa pero napapasaya pa rin ako ng ganito. We want to play. B-boy was there too, but he's not afraid of the worms. Why is girls afraid of the worms, tita? Sunod-sunod na tanong nito. I can't answer either. My feelings were overwhelming. May ganito palang pakiramdam? My heart ached for too much happiness. At gusto kong umiyak. For almost 6 years, hindi ko man lang nayakap ang mga anak ko. For almost 6 years, hindi ko man lang sila naalagaan. Lumingon ako sa paligid. I was checking if Federico is here. Baka makita niya pa ako. Alam kong mahigpit ang bilin niya sa akin. Come on, big girl. Let's go to your brother. Aya ko sa bata. I was holding her little hand. Ninamnam ko ang pakiramdam na hatid nito sa akin. How magical this tiny little hand can give into me. Nawawala lahat ng sakit at pangamba dito sa puso ko. B-boy and Zoe, that was their names. Knowing how much Don Federico owed me for his son, masaya ako dahil kahit papaano, binigyan niya ito ng mga pangalan. Yun nga lang, kailangan nilang lumayo sa akin. Hawak ko pa rin ang kamay ni Zoe. Nang madatnan namin si B-boy na kinakausap ang isang lalaki, at hindi ako bulag para malaman kung sino iyon. It was Jeric. He's eyeing the little boy. Ni hindi na nga ito kumukurap. Nakikinig lang siya habang nagkukwento ang anak ko. Oo, mga anak ko sila. Pero karapat-dapat ba akong tawaging nanay nila? The thought of it pained me. Mukhang hindi nga ako nararapat tawaging ina. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila kayang ipaglaban. When Jeric noticed us, he immediately stand from kneeling. Nilingon din kami ni B-boy. The boy was all smiles. Nilapitan agad ito ni Zoe at hinawakan sa kamay. Don't ever tease me like that, sabi nito at niyugyog pa ang balikat ng kanyang kapatid. B-boy was still smiling. Napakaganda ng ngiti ng aking anak. He gets his father's image. And Zoe gets mine too. A carbon copy to be exact. Baliw na lang ang hindi makakapansin sa bagay na iyon. And Jeric? He is one crazy ashel. Umiling ako. I need to get out of here. Baka makita pa ako ni Federico na nilalapitan ng mga bata. But before I could make a stop, Jeric grabbed my hand. What's with the look in your eyes? Why you seem fond of the kids? Tanong niya sa akin. Lumayo ako sa kanya. I don't want to give him the satisfaction this time. Pinatapang ko ang itsura ko at tinitigan siya na masama. Kung concerned man ako sa kanila, wala ka nang pakialam doon. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin ng isang araw, Jeric? I guess you already forgot. Sarcastic kong sabi. I glanced the kids before I turned my back on him, only to find out that Ivy was there. She was eyeing us, and she was eyeing me deadly. I continued my pace, and after reaching her side, she whispered softly, Stay away from him, Lucila. He's mine, and he's in love with me.
Hindi ko siya pinansin. Gusto kong sampalin si Ivy. Gusto kong ipamukha sa kanya na siya ang dahilan kaya kami nagkasira ni Jeric, siya at si Don Federico. When Jeric left, kasama niya si Ivy. Doon kasi daw mag-aaral ang babae. 6 na buwan na ang umuwi ito sa Pilipinas. Masaya dahil doon. Kasi akala ko, she will tell Jeric about me and my pregnancy. Yes, she knew. Naghintay ako. Pero isang sulat ang binigay ng trabahante nila sa akin. It was a letter from Jeric. He doesn't want me anymore. Na may relasyon na sila ni Ivy, na pinaglalaruan niya lang ako. Sobrang sakit noon para sa akin. At nang mga anak ako, Ivy was there at the hospital. Dinalaw niya ako para kumpirmahin ang lahat. Naaalala ko pa ang huling sinabi niya sa akin. You're so desperate, Lucila. Sa tingin mo, seryoso si Jeric sa'yo? I've seen him in the Switzerland and he has a lot of girls, but I was his favorite. Ngiti-ngiti pa siya habang sinasabi ang mga bagay na yon sa akin. I remembered crying so much after that. Alalang-alala na naman si nanay sa akin. Baka daw mabinat ako. Sino daw mag-aalaga sa mga anak ko? On the other hand, Don Federico asked my hand for marriage. And I said no. But the scandal came. Napabalita sa buong bayan na may relasyon kami. Nakuhanan pala ng video ang pagyakap niya sa akin sa kusina noon. And because of that, here I am. Trapped to this hellish situation that I'm in. Nagtuloy-tuloy ako sa kusina. Bala ko sana kumuha ng maiinom nang madatnan ko doon si Ate Lourdes. Mabait siya sa akin, kaya pinagkakatiwalaan ko rin siya. Ang lalaki na ng mga anak mo. Ngumiti ako sa kanya. Kanina ko pa gustong maiyak ngunit pinipigilan ko lang ang aking sarili. Salamat ate, sabi ko sa kanya. Ginagap niya ang aking mga kamay at marahang tinapik. Nakaupo kami pareho paharap sa mesa. Ano ka ba? Wala sa akin yun. Mahal ko ang mga anak mo. Mababait sila at sweet sa akin. Kaya lang nalulungkot ako kapag tinatanong nila kung nasaan ang tunay nilang mommy at daddy. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam na ganito na pala ang nangyayari sa mga anak ko. Kailangan ko nang ipaalam habang maaga pa, Lucila. Para balang araw, kapag naisipan mo nang umalis kay Federico, ay handa na ang mga anak mo. Tumango ako. Wala akong ibang masabi kundi pasasalamat kay Ate Lourdes. Pinunasan ko ang aking mga luha. Kanina pa pala ako umiiyak sa tuwa. Pagbati. Anong sabi mo, tita? Gulat kaming pareho ni Ate Lourdes. Napatayo kaming dalawa at tiningnan si Jeric. He was there, standing just right beside the door, and he was looking deadly. Say it again, auntie? May anak ang babaeng ito? Sinasabi niya yun habang papalapit sa amin. Dinuro niya ako. But where? Naguguluhan siya. Alam ko, pero wala siyang karapatang malaman ng bagay na yon. He abandoned me a long time ago. Sapat na dahilan na iyon para inihim sa kanya ang mga anak ko. Patay na. I snapped to him. Wala na. So stop this. Stop acting like you care. Dahil alam natin ang totoo, you're selfish. Sigaw ko sa kanya. Dinuro ko siya. How can he act as if he cared? Wala siyang alam sa naging buhay ko. Matagal na niyang pinutol ang ugnayan namin simula nang iwan niya ako ng walang paalam. Iiling-iling siya. Pilit pinapakalma ang sarili. Ako na may inaalalayan ni Ate Lourdes na maupo. Nangangatong ang tuhod ko sa kaba at galit. He just did. Jeric just opened my unhealed wound na kahit sa tagal ng panahon na pilit kong itinatago ang sugat, hindi ko pa rin ito magawang pahilumin. What is happening here? Federico's voice came out of nowhere. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha. Alam na alam ko kapag ganito si Federico. Galit siya. Tiningnan ko siya. Alam kong kanina pa siya nakatingin sa akin. While Jeric on the other hand, seemed appalled. Tulala lang ito habang nakayuko. Umalis si Ate Lourdes sa aking tabi at lumipat ang pwesto. Dinaluhan naman agad ako ni Federico. Paglapit niya agad sa akin ay hinawakan niya ng mariin ang aking siko. Mukhang inaalalayan niya ako. Ngunit ang totoong sinasaktan niya na ako. Masakit, pero titiisin ko. Kasi alam kong kasalanan ko rin naman. Tumayo si Jeric ng tuwid. Tiningnan niya kami ng papa niya. He has this certain angry expression on his eyes. Did Lucila lost her baby, papa? May kapatid pa pala ako? Iiling-iling siya habang sinasabi ang bagay na yon. Marahil hindi siya makapaniwala. Marahil iniisip niyang tama nga ang tingin niya sa akin. Yes, son. Sorry to inform you late. Gusto kong masuka?
Nandidiri ako sa lahat ng kasinungalingan ni Federico. Nandidiri ako sa pagkontrol niya sa buhay ko. Nandidiri ako dahil ang katotohanan ay huli na nang malaman ko that Don Federico lust over me when I am still very young. Imposible ka, sabi ni Federico bago siya lumabas. Mas lalo namang hinigpitan ni Federico ang kapit sa akin at nang tuluyan na itong mawala, ay sinampal niya ako at dinuro. Lumayo siya sa akin. Ano na namang kabobohan ang ginawa mo? Jeric is getting married. Wag mo na siyang guluhin. Naiintindihan mo? Tumango ako. Tatanggapin ko ang lahat ng pananakit niya. Basta alam kong maayos ang mga anak ko. Kausapin mo nga yan, Lourdes. Sigaw nito. Tiningnan niya muna si ate bago umalis. Padabog niyang isnerado ang pinto ng kusina. When he left, doon pa lamang tumulong aking mga luha. Hahayaan ko muna ang sarili ko. Kahit ngayon lang. Yakap-yakap ako ni Ate Lourdes habang ako'y umiiyak. Ngunit natigil ako na may magsalita sa gilid ko. Tita Lucila, why are you crying? Zoe at B-Boy was here and they saw me in tears. Lumuhod ako para magpantay ang aming mga mukha. I grabbed their faces and kissed it. Isa-isa ko silang hinalikan. Zoe looked at me worried. Maging si B-Boy ay parang gusto nang maiyak. Maybe they felt my pain too. I will protect you from bad guys, Tita Lucila. I will protect you, Mommy, sambit ni B-Boy. Niyakap niya ako na mahigpit at sumunod naman si Zoe. Niyakap ko din sila na mahigpit. Napatingin ako kay Ate Lourdes. Tumango siya at ngumiti. I kissed my kids' cheeks again. This time, wala na akong pakailam kahit magalit at saktan pa ako ni Federico. I just want to ease the pain. I want to be out from here. Sana. Knowing that my kids know who I am was my only consolation for what happened today. Nagpapasalamat ako kay Ate Lourdes dahil hindi niya ipinagkait sa mga anak ko ang katotohanang ako, ang ina nila. Naging maayos din naman ang salo-salo kahit papaano. Kahit may tensyon sa bawat isa, ay pilit kaming nagpakahinahon at inayos ang kanya-kanya naming sentimiento sa buhay. Ganun naman yata talaga palagi. Days had passed. Naging normal naman ang takbo ng buhay naming lahat. Maliban na lang kay Jeric na laging nakatingin sa akin. Awkward feeling enveloped my whole system. Bukod pa sa galit ako sa kanya, dahil wala naman kasi siyang karapatang maliitin ako na para bang kasakasama ko siya buong 6 na taong wala siya, na parang alam niya lahat na nangyayari sa akin. Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpakulo ng aking galit. Naikuyom ko ang aking mga kamay. I am never as vulnerable as this. Noong hindi pa nangyayari ang lahat at ng ito, Nanay Conching used to call me Amazona. But look at me now. I sighed. Tinungo ko ang loob ng banyo at naligo. Nagbabad ako sa bathtub ng ilang oras bago umalis sa silid. Nakasalubong ko pa si Ivy sa pasilyo. Tumaas agad ang kilay niya sa akin. Iiwasan ko na sana siya ng saktong magkatapat kami, ay hinila niya ang braso ko at pinaharap sa kanya. So, what act did you pull a while ago, Lucila? Masyado ka na bang kulang sa atensyon at pati si Jeric ay gusto mong pansinin ka? Ginisihan ko siya. Ganito ba nagagawa ng inggit? Ivy was a desperate. 1 buwan na siyang nakatira sa mansyon kasama si Jeric. Pero kung makaasta siya sa akin ay parang aagawan ko siya ng laruan. Hindi kailanman. Hindi na ako mahuhulog sa bitag ni Jeric. Hindi na ako maniniwala sa kanyang tusong gawa. Tama na ang 1 beses na pagiging marupok ko sa kanya. Tama na ang 1 beses na pagpapakalunod sa kasalanan kasama siya. Ako ba ang kulang sa atensyon? O ikaw? Stop acting nonsense, Ivy. Masyado mong pinapababa ang sarili mo. Look at you! Hinagot ko siya ng tingin. Nakakainsultong tingin. Hindi ko hahayaang insultihin ako ng babaeng ito. Kuta na ako. Kung takot ka lang na maagawan, Ivy, calm you, honey. Cause I'm not like you. Ibibigay ko si Jeric sa'yo ng buo. Sarkastiko kong sabi. Akmang sasampalin niya ako na maunahan kung makuha ang kamay niya bago maglanding sa aking pisngi. Tinabi ko siya ng malakas. Muntik na siyang mabuwal sa lakas ng pagkakatulak ko sa kanya. Pinagpatuloy ko ang aking lakad at iniwan siya mag-isa. You're going to pay for this. Hindi ko na siya nilingon. She's just a waste of time.
Dumiretso ako sa kusina upang tulungan si nanay ngunit wala siya roon, kaya pinuntahan ko na lamang siya sa hardin. Pinagmasdan kong mabuti ang mga bulaklak. They were all different kinds from different countries. Bukod kasi sa hasyenda ay may taniman din ng mga bulaklak si Federico. Marami siyang negosyo at alam kong busy siyang tao. Jeric was helping him. Mula nang umuwi ito galing Switzerland, agriculturist ang course nito. Masaya pa rin naman ako dahil nakapagtapos siya. Samantalang ako, hanggang senior high lang ang natapos ko. Ngumiti ako ng mapait. So much for the memories. At para maiwasan ko mag-isip ng kung ano-ano, ay namitas ako ng mga magagandang bulaklak. Ilalagay ko ito sa vase. Nang makontento sa ginagawa ay umalis ako sa lugar. Hawak-hawak ang bungkos ng mga bulaklak ay nakangiti ako naglalakad. Diretso ang lakad ko, papuntang kusina nang may maulinagan akong nag-aaway. Why you care that so much, Jeric? Hindi pa ba sapat na niloko ka niya? Why you make some digging about the baby? Sigaw ni Ivy. Magkaharap ang dalawa at parehong nakatayo. Tiningnan siya ni Jeric ng masama. Natameme ito. Sa klase ng tingin ni Jeric, alam kong galit ito. And I don't want to see him mad. Wag mo siyang tawagin. So, pinagtatanggol mo siya ngayon, ha? That may remind you how that played you and your father at the same time. Iniputan ka niya sa ulo, Jeric. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Ivy. Namanhid pati ang kamay ko sa lakas nito. Tiningnan ko siya ng masama. Walang karapatan ng babaeng ito na paratangan ako ng kung ano-ano. Kung naging masama man akong babae para sa iba, yun ay dahil nagmahal lang ako. At kapag nagmamahal ka, ibibigay mo lahat sa taong mahal mo. Kahit pa makasira ito sa'yo. Pinitiwan ko ang mga bulaklak. Wala akong pakailang kung masira na mga ito. Ang importante sa akin, ngayon ay makaganti sa babaeng ito. Hindi ako nakontento sa sampal lang. Hinila ko siya papalapit sa akin at sinabunutan. Wala akong pakailam kung mawala man ang poise ko ngayon. Wala rin akong pakailam kung anong gagawin sa akin ni Federico. Dahil ngayon, ingungudngud ko ang babaeng ito sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Walang hiya ka talaga, Lucila. Ow! Oo, walang hiya ako. Lalo na sa mga babaeng kagaya mo. Ahas! Ilang minuto kami nagsabunutan ni Ivy na awatin kami ng mga kasambahay. Tama na! Sigaw ni Jeric. I stop. Ivy stopped too. Tumayo kami sa isa't isa. Humihingal pa ako nang balingan ko si Jeric ng tingin. He was mad. Sa klase ng tingin niya sa akin ay alam kong galit siya. Tinitigan niya rin si Ivy at dinaluhan. Hinagod niya ito ng tingin. He'll look at Ivy the same way he'll look at me before. Yung mga panahong siya pa ang aking knight in shining armor. Noong mga panahong mahal niya pa ako. Or, so I thought, baka nga tama si Ivy. Pinaglaruan niya lang ako. Anong ginawa mo? Bakit mo siya sinaktan? I didn't answer him. Kasi maski ako sa sarili ko, hindi ko alam kung anong tama. At kung tama ba talaga yung gawin ko kay Ivy yun? Kung tama ba bang itama ang maling paniniwala ni Jeric tungkol sa akin? What's the use anyway? Dapat pala, nagpakumbabala na lang ako. Dapat hindi ko na lang pinansin. Hinawakan niya ako sa aking braso. Mahigpit ang pagkakahawak niya na tila ba'y sadya talaga akong saktan. Sagutin mo ako. And I just snapped. Lahat ng pagtitimpi ko nawala. Sinagot ko sa Jeric. Para saan pa ang pananahimik ko? Matagal na sanang tapos ito. Matagal na sana kung hindi lang ako natakot. Pagod na ako, Jeric. Pagod na ako sa mga kasinungalingan ninyo. Sigaw ko pabalik sa kanya. Binalingan ko si Ivy. Ikaw, alam mo ang totoo. Alam mo ang lahat na nangyayari sa akin, pero ahas ka. Ano? Jeric didn't finish his sentence dahil walang kaabog-abog na pumasok sa Federico. Galit na galit ang mukha nito. Tinitigan niya ako mabuti. Sa dami na nangyari sa araw na ito, alam kong makakatikim ako mamaya kay Federico. Pero hindi na ako natatakot sa kanya. Handa na rin ako sa lahat ng parusa niya sa akin. Tiningnan ko ang paligid. Nanay Conching was there. Maging ang mga kasambahay ay naroon rin. Lumayas kayo dito mga chismosa. Isa-isang nagsipulan paalis sa mga katulong. Habang si nanay naman ay tiningnan ako maigi. Tinanguan ko siya. Aalis na lamang siya na tawagin siya ni Federico. Samahan mo si Lucila. Conching, sa kwarto. Ayusin mo nga itsura niyang alaga mo. Tumango si nanay. Hinawakan niya ang kamay ko paalis sa lugar na iyon. At ikaw, Lucila, humanda ka sa akin mamaya. Kinabahan ako. Alam ko masama ang binabalak niya sa akin. Bago ako umalis ay tiningnan ko muna si Jeric at Ivy. Nakayakap ang huli kay Jeric habang impit na umiiyak. Gusto ko masuka sa lahat ng kaartihan ni Ivy. May paawa ka agad na animoy siya pa ang aping-ape.
Hinatak ni nanay ang aking kamay at nagpatuloy kami sa paglalakad. Mahigpit ang pagkakahawak niya dito. Nang makarating kami sa kwarto ay inayusan niya kaagad ako. Gulong-gulo ang buhok ko at may konting pasa sa balikat. Habang ang mga pisngi ko naman ay may galos ng kanyang kuko. Anong ginawa mong bata ka? Tingnan mo tuloy yung sarili mo, pinapahamak mo lang lalo. Iiling-iling na wika ni Nanay Conching. Tiningnan ko si nanay. Naluluha siya habang nakatitig sa akin. Kasalukuyan niyang ginagamot ang mga sugat ko. Umiling ako sa kanya. Inangat ko ang aking kamay para palisin ang luha sa kanyang mga mata. Nanay, wag na po kayong umiyak. Sige po, papangit kayo niyan lalo. Sabi ko habang tumutulong ang aking mga luha. Kahit gaano pa katigas ang ulo ko noon, alam kong mahal na mahal ako ni nanay. Isa rin siya sa tumutol na pakasalan ko ang doon. Kaya alam ko nasasaktan din siya kapag nasasaktan ako. Habang nakatingin ako sa mata ni nanay, alam kong may mga bagay akong gustong ibalik na kahit kailan ay hindi na pwede. Mga bagay na sana ay hindi ko na lang ginawa. They said, we can turn back time. But we can change the future. And this is my fight to change my future. Hindi pa man natatapos si nanay sa paglalagay ng gamot sa sugat. Pumasok sa Federico sa aking kwarto. Umalis ka muna, Manang. May pag-uusapan lang kami ng alaga mo. Federico was eyeing me. Pinisil muna ni Manang ang aking kamay bago siya umalis at tinungo ang pinto. Nag-aalala siya sa akin. Alam ko, what the hell? Anong ginawa mo this time, Lucila? Napaisip ako. Mukhang ito na nga ang simula ng laban ko.